Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas po dito sa ating podcast. Medyo matagal-tagal tayo na hindi nakapag-podcast dito sa Live with Dante M. Kasi busy tayo sa kampanya. busy sa eleksyon po. But anyway, ngayon tapos na po yung eleksyon at alam na natin kung sino yung mga panalo sa ating mga lugar, lungsod, munisipyo, probinsya, distrito, hanggang sa national, yung mga senatorial candidates. Alam natin, sa panahon ng eleksyon, lalo na sa kasagsagan ng kampanya, maraming pamilya, mga kababayan ang dati maganda yung relasyon pero nasira dahil sa eleksyon. Kanya-kanya kasi po na mga sinusupport. Hindi ko mo isang member ng family o magkakamag-anak, pari-pareho yung kanilang sinusupport. In fact, sa national position nga po, nakita naman po ninyo, talagang ang politika divisive. Kahit na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, o diba, nabiyak yung unit team at pati yung kanyang kapatid, iniwan siya. Pero mapalad pa rin kasi I think panalo pa rin si Amy Marcos. Ang talo, yung kandidatong dinadala namin, si Benhur Abalos. Yan nga yung ating pag-uusapan mga kababayan. Kasi siyempre, we have to respect the decision of the Filipino people. Talo man o manalo, yung ating kandidato, may kasabihan po tayo. Be humble niya in victory and gracious in defeat. Yan ang ibig sabihin ng sportsmanship na dapat natin mga kababayan tinuturo sa ating mga kabataan para sa kanilang paglaki, marunong sila na tumanggap ng outcome ng anumang mangyari sa kanilang buhay. Tulad ng eleksyon po, sa eleksyon po talagang may panalo, may talo. Pag ikaw ay nanalo, huwag masyadong mayabang. Yan ang sinasabi na be humble in victory and gracious in defeat. Pag ikaw naman ay natalo, huwag masyadong bleeding heart. Di ba? Dapat gracious ka pa rin. Huwag masyadong mapait yung pakiramdam. Kasi talagang ganon ang eleksyon mga kababayan. In any contest, may winner, may loser talaga po. Hindi mo naman po pwede na lahat panalo. Di ba? So makikita natin dito sa eleksyon, mga kababayan, nagsalita na yung ating mga mamamayang Filipino na ito yung gusto nila. Although siyempre may mga impluensya, kasama na dyan yung pera, di ba? Yung makinarya, normal yon. Pero yung mga tinatawag na vote buying, yon ang illegal. Kaya lang talagang dito sa eleksyon sa Pilipinas, hindi na natin maiwasan, naging parte na siya. Kultura na siya ng ating mga mamamayan. Nakaugalian na po. Every election. Kaya kung wala kang pera, huwag ka nang mag-attempt na tumakbo pa kasi you'll be considered nuisance. O ngayon, to give you an update mga kababayan, top-notcher si Bongo with 21,699,929 as of 3:50 kanina in the morning. Sinundan ni Bam Aquino, sabi nila ito yung twist ngayon, 16,782,544. Talagang hindi inaasahan po, pumasok sa pangalawa, di ba? Si Bam Aquino, akala natin kung pumasok siya, mga 12, kahit siya po sa interview, yun ang sinasabi niya. The most na pwede kong makuha, top 6, 6 to 8 niya. Pero hindi nga ako maniwala na ganon ang pwede kong abutin. Pero safe niya ako sa pakiramdam ko, mga 12 or 11, basta't pumasok sa Magic 12. Yun ang sabi ni Bam Aquino sa interview kagabi. So ito yung pinakamalaking twist mga kababayan. Si Bato de la Rosa, pangatlo, 16,614,841. Si Erwin Tulfo, na dati top, pang-apat na lang po, 13,769,562. Si Kiko, nagpang-5, 12,270,104. So ito yung mga nasa laylayan dati, pumasok sa top 5. Phenomenal din si Rodante Marcoleta, naging number 6 siya.
12,185,662. Number 7, si Ping Lacson, 12,108,354. Si Soto, number 8, 11,902,429. Si Pia Cayetano, number 9, 11,676,205. Si Villar, pumasok pa rin, 10,985,089. Pang-11, si Lito Lapid, 10,781,531. Si Amy Marcos, pumasok pa rin sa 10,685,493. Si Ben Tolfo, biglang bumagsak, 9,714,099. Pang-14, si Bong Revilla, 9,705,546. Pang-15, si Abby Binay, 9,466,771. So yan ang nasa range pa, mga kababayan, top 15 na may possibility pa manalo. Kasi nasa 80% mga kababayan pa lang yung nabibilang ng Commission on Election. Si Benor Abalos nasa 16, pang-16 sa ranking. So sa tingin natin mga kababayan, parang malabo na mga kababayan si Ben Abalos. Ang mga nababasa natin na mga reactions from the social media at sa mga leaders po, nagkalaglagan. Ang sabi, nag-tuition sa mga local officials, yung ibang mga kandidato, alam na ninyo, kailangan na magbigay ng financial support kung sino. Itong mga local officials naman po, siyempre kung sino din yung nakapagbigay sa kanila ng tulong among the senators, hindi yung previous na mga tulong na serbisyo. At talaga sa panahon ng eleksyon, ang tinitingnan, kasi lahat nangangailangan ng pera para sa mobilization ng mga tao. Kung sino yung nakabigay ng malaking contribution sa kanilang kampanya on the last hour, yun ang iboboto nila. Yun ang i-introduce nila sa kanilang mga constituents mga kababayan. That is normal. That is part of the game sa bida politika, political life. Kaya na pagkwentuhan natin ito dito, mga kababayan, sabi natin, walang politika dito sa Life with Dan TN. Kaya lang, panahon ng politika ngayon, lalo't katatapos pala na eleksyon, pag nag-topic tayo nang walang relation sa eleksyon, baka walang manood sa atin. Di ba po? Anyway, ang punto natin ng discussion dito mga kababayan, yung sabi natin na dapat matutunan ng bawat isa, lalo na sa ating mga kabataan po. They should learn how to accept defeat. Dapat na maturuan natin ang ating mga kabataan, lalo na yung mga matatanda, dapat alam na ninyo ito. Yung tinatawag na sportsmanship, humble in victory, gracious in defeat. Pag panalo ka na, wag mo nang idikdik pa yung opponent mo. Kasi pa man, panalo ka na. Di ba? Do not, sabi nga, do not add insult to injury or rub the wounds with the salt. Yung opponent mo talo na, huwag mo nang apakan pa, nakadapa na Ang tawag dyan mga kababayan, marunong ka pa rin na magbigay ng respeto doon sa opponent mo na kahit talo na siya or talo na nga siya, pagkatapos parang gigil na gigil ka pa, ibinigay na nga sa iyo ng ating Panginoon. Di ba? Ang lahat ng ito mga kababayan, nangyari kasi pinapangyari niya, pinapangyari ng ating Panginoon. Siya ang may ultimate control po in every activities natin sa ating buhay po. Tama, may mga bagay, mga kababayan, na hindi natin maintindihan kung bakit nangyari. But ultimately, later on, you will realize na, you will understand na, kaya pala ganito yung nangyari. Sabi nga, thy will be done. Di ba? So you have to treat your opponent with respect pa rin. Kasi unang-una, panalo ka na. So be humble in victory and gracious in defeat. Ang ibig sabihin po, you have to accept defeat with dignity. Hindi yung masyadong bleeding heart ka. Nagsalita na yung ating mga mamamayang Pilipino na itong mga
kandidatong ito sa pagkasenador, sila ang nasa tingin nila makakapaglingkod sa ating bayan ng maayos. We just hope na magiging maayos ang kanilang paglilingkod sa ating bayan. Now, ano pang ibig sabihin na be graceful in defeat? Ang ibig sabihin po ng grace in defeat, hindi lang yung ready ka na tanggapin ang pagkatalo, siyempre. Dapat ganon. With the dignity pa rin. Tapos, you treat it as an opportunity for growth and self-improvement. Siyempre, titingnan mo saan ka ba nagkulang. So, ganun talaga yung buhay. That is not the end of the world dapat. Yung paningin mo. Pag ikaw ay natalo, magwawala ka na. May mga gano'n na politiko eh. Tapos sisingilin mo yung mga leaders mo na binigyan mo ng pundo. Tapos binulsa. Tapos nagpatayang dahil sa galit ng politiko. Wag na po. Gawin ninyo, tingnan ninyo, ano yung nangyari? Bakit nagkaunsihan, halimbawa, nagkalaglagan na normal mga kababayan minsan? Hindi nga minsan, most of the time, in all the time siguro. Sa panahon ng eleksyon, talagang ganun eh. Nagkakanya-kanya. Kahit sa alyansa po, di ba may mga balita sa Cavite po na si Bong Revilla nilaglag si Abalos, pareha sila ngayon natalo. Kasi si Bong Revilla, nasa pang-14 po siya. Yan o. 9,705,546 si Bong Revilla, nasa rank 14. So, sabi, nilaglag si Benhur Abalos sa Cavite. Sa mga kumalat na mga sample ballots, walang Ben Abalos doon. Nandun, si Bongo yata at saka si Aimee. Yun ang unang mga kumalat. Kasi parte yan ng mga strategy ng mga leader sa baba. At kahit magkakaalyansa, sa totoo lang, magkakakompetensya pa rin sila. Kasi dapat pumasok sila mga kababayan sa Magic 12, di ba? So lahat yan magkakalaban. So siyempre, yung pains, hindi po maalis, yung tampuhan, pero wag naman magsakitan. Yan ang punto natin. Kaya bakit ito yung discussion natin dito sa Life with Dan TN? Kasi yung focus natin ng discussion, paano natin tatanggapin ang pagkatalo. Dapat marunong tayo tumanggap ng pagkatalo. Yung dating naririnig natin, sports lang, yung sportsmanship. But anyway, pag ikaw ay natalo ngayon, hindi nangangulugan na hindi ka na pwedeng umulit. Di ba? Halimbawa si Bam Aquino, di ba natalo na siya for senator? Incumbent senator pa siya noon. Nang mag-seek siya ng re-election, natalo. Kaya nga masyado siyang nagtaka kung bakit nag-top 2 siya ngayon. So, there is always a second chance sa kahit sino man sa atin po. Be you are a politician na natalo ngayon or an ordinary supporter tulad ko. Talo yung in-endorse natin, si Benhur Abalos. Siyempre, nalungkot tayo nang makita natin yung result ng election. Pero hindi nangangahulugan na dahil sa pagkatalo ng aking sinusupport na kandidato sa pagkasenador, magiging bleeding heart na ako. At babanatan ko na kung sino-sino na sa tingin ko nag-tridor kay Ben Abalos tulad ni Bong Revilla. Yan ang kumalat kasi sa Cavite and possibly sa iba pang mga lugar kung saan yung ibang mga senador na nasa alyansa, yun ang kanilang baluarte. Possibly doon sa bawat baluarte nila, nagsi-single voting sila. Di ba? Another example, si Yorme sa Maynila. Una noon, 2016, tumakbong senador, natalo siya. Then 2018, tumakbong mayor, panalo. Then in 2022, tumakbong presidente, talo. Ngayon, bumalik sa pagka-mayor, panalo na naman. So, ganun ang buhay, mga kababayan. May panalo, may talo. Ito, ibigay ko sa inyo na statement ni Heidi Mendoza, kandidato sa pagkasenador. Medyo malayo siya eh. And of course, siguro, tingin niya, talagang matatalo siya. Wala siyang makinarya, walang pera. Ito yung sinasabi niya. Nag-post siya agad, mga kababayan. No? For the first time, hindi ako makabuo ng mensahe. Kanina pa ako nag-attempt. Ikaw yon, Lord. Kayo yon. Tumayo lang ako. Bantulot sa simula, walang malinaw na estratehiya.
walang makinarya, walang pera, pero maraming istorya. Nabuo sa kahabaan ng sangasangang daan na hindi mo alam kung ano ang patutunguhan. Sa gitna ng mataong palengke na may kanya-kanyang teleserye sa iba't ibang tanggapan kung saan minsan hindi mo alam kung ikaw ay may lulugaran. Ako lang at si Roel sa simula hanggang nakihalo na ang madla. Ilang beses nadapa, bumangon at nanumpa. Makikinig, mag-aaral, hindi iindahin ang sugat. Ibabangon at ipaglalaban. Bantayan ang kaba ng bayan. Babantayan ang kaba ng bayan. Sa mga nag-ambag, sa lahat ng tumulong, sa lahat ng naniwala, sa lahat ng nagdasal, sa lahat ng umasa, maraming salamat. Heidi Mendoza. Yan ang sinasabi ko na graceful in defeat. O ngayon, si dating Vice President Leni Robredo, landslide po panalo sa Naga City. Diba? Talo siya sa pagka-pangulo, pinili niya, may mga nag-offer sa kanya, pinupos siya na tumakbong senador, pero feel niya na mas kailangan siya sa Naga City. Kaya tumakbo siya for city mayor. Ngayon, panalo siya. Yan ang balita. Leni Robredo builds huge lead in Naga City mayoral race. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung latest sa ranking po ng mga senador. Aros hindi na po nagbabago. Pasok pa rin sa si Amy Marcos sa Magic 12. 12,897,749. Si Bongo ang top notcher. Yung ranking hindi na nagbago. 26,222,319. Si Bam, 20 million plus. Si Bato sunod. Tulfo, number 4. Erwin. Si Kiko, number 5. Number 6, si Marcoleta. Number 7, si Ping Lacson. Number 8, si Soto. Number 9, si Pia Cayetano. Number 10, si Camille Villar. Si Lito Lapid. Number 12 o 11. Tapos si Amy Marcos. Pumasok pa rin sa Magic 12. So let us respect the decision of the Filipino people dito sa eleksyon. Tama po, yung mga natalo, 3 years lang naman po, mag-start na rin kayo sa kampanya. In your comeback sa 2028, every 3 years may eleksyon. Pahinga muna, and siguro some of them, baka mag-abroad muna o mag-aral para lalong ihanda yung sarili. Si Dan Fernandez pala nag-accept ng nag-concede na rin po sa Laguna. Si Sol Aragones yung governor doon. Dito sa amin, lumalabas na si Noel Rosal ang panalong gobernador. Yung incumbent congressman na si Joey Salceda, pumapangalawa lang. Yan Rosal, Noel, 336,809. Salceda, 328,757 votes. Post mismo ito ni Joey Salceda. Ito yung first defeat niya sa sa lahat ng eleksyon dito, congressman, gobernador, yun mang dalawang posisyon ang tinatakbuhan niya ever since siguro mga more than 20 years ago. Ngayon lang siya po natalo sa eleksyon. Ang tumalo sa kanya yung dating gobernador na nasuspend, si Noel Rosal, dating mayor namin dito sa Legazpi. So nag-post na rin siya mga kababayan. Ito yung post niya 2 hours ago. Good morning Albay. I have had no greater honor than to love and serve Albay. My commitment to serving Albay remains unyielding, unwavering, and unending. Albay forever. Yan ang example ng humble in victory, gracious in defeat. Sa pagka-mayor dito sa amin sa Legazpi, bago na po, yung asawa ni Noel Rosal na dati mayor, pero natanggal po, palitan na po ng diretso bago po ang mayor namin dito. Yan Ismael Isam Barrientos, 72,283. Si Geraldine Rosal, 66,000. Tapos yung vice mayor, si Gutierrez, bago na rin po. Sa Daraga, si Vic Perete, na dating mayor, nakabalik siya ngayon. So, ganun lang po, mga kababayan talaga ang buhay. Minsan panalo, minsan talo. So, we have to be humble in our victory and gracious in our defeat.
Tama po mga kababayan. So yun po yung ating discussion ngayon. Nakasentro dito sa paano natin tanggapin ang pagkatalo in every contest sa ating buhay. Be it sa eleksyon, be it sa examination, o sa anumang gusto nating ma-achieve na hindi natin maabot, hindi nangangahulugan po na katapusan na yun ng ating mundo. Yun ang dapat na ituro natin. Sports lang. Dapat na matutunan, ituro natin sa ating mga kabataan po. Kaya diniscuss natin ito on that context para maturuan natin ang ating mga kabataan. Hindi lang yung ating mga kabataan kasi pati yung mga matatanda, napakarami sa atin hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Tumanda na ang mindset mali po. Pag natalo sa kung anong bagay na kanyang pinasok, natalo sa negosyo, natalo sa kung anong bagay, masamang-masama yung loob. Pero yung sumama ang loob, that is normal. Pero yung maguramentado ka na, di ba? Yun ang masama na dapat wag natin gagawin po ang ganon. Okay po mga kababayan, so that's it for now dito sa ating podcast, Life with Dan TM. Ngayon, nakasentro sa political life. Di ba? Yung Life with Dante naman, all-embracing siya, all-encompassing siya. Basta't may relasyon sa buhay natin. In politics is part of our life. So hindi lang nakafocus tayo doon sa relationship, sa sa bawat pamilya, sa pag-aasawa, sa pagtrato sa mga anak, sa mga magkasintahan, magjowa. Kasi yung political life, mga kababayan, parte yun ng ating buhay. Pero sa mga susunod nating discussions, hindi na po political life. Balik tayo sa Kaya hindi natin kasi maiwasan ngayon. Katatapos pa lang yung eleksyon. Di ba? Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa Life with Dan TM, click subscribe po ninyo. Pag-share naman po sa inyong mga kaibigan para marami po yung makapanood sa atin. Okay po? Bye-bye. God bless.